Ating kilalanin ng babaeng bulag na sikat sa kanilang lugar na tinaguriang Jen Bulag dahil sa galing nitong makisama. Ngunit ang tanging pinagkakakitaan nito ay ginagawang pwestuhan ang kanyang lugar upang doon magpaparaos ang mga tao na nais lumigaya kapalit ng pera. May isang binata na matalik na kaibigan naman ni Jen na nagngangalang Abet at hindi rin lingid sa kaalaman ng dalaga na gusto siya nito. Ang bawat mga customer na gagamit sa kwarto naman ni Jen ay sinisingil niya lamang ng 100 kada isang oras. At kapag nag-extend pa sila ng karagdagang isang oras tanging 50 na lamang ang sinisingil ni Jen. Bagaman walang paningin si Jen ngunit matalas naman ang pangdinig nito kaya sa tuwing may nagbabakbakan sa kwarto niya naririnig niya lahat iyon. Dahil doon hindi niya rin mapigilan ang sarili na magsariling sikap upang makaraos sa nagliliyab na pakiramdam. Subalit ang ginagawang iyon ni Jen ay hindi rin lingid sa kaalaman ni Abet at tila normal na lang sa kanya na makita ang mga iyon. Iba ka rin no? May problema sa kalibugan? Ilang dahilan kung bakit ako nabuo, no? At yan ang nagbibigay hanap buhay sa akin. Eh, ba't ako? Hindi mo ko pinapatulan. Hindi ko sino-sinong makaka-burn. So kung sino-sino na lang pala ako sa'yo. Kaarani ito. Ang buhay na mayroon ngayon si Jen ay nagmula pa naman ng dalagita pa ito. Habang nakikipagbakbakan kasi ang kanyang ina sa iba't ibang lalaki ay naroon din siya para makinig sa mga nangyayari. Ginagawa naman iyon ng kanyang ina upang makaipon balang araw at mapagamot na rin ang mata ni Jen. Kaya bata pa lamang ay mulat na sa kamunduhan ng inosenteng kaisipan ni Jen. Isang beses nagkaroon ng customer si Jen na magkasintahan na tila diskumpiyado kung bulag nga ba talaga siya at hindi sila bobosohan. Ngunit sa oras na nagbabakbakan na ang magkasintahan at itong Jen ay mabilis nag-init dahil sa walang humpay na pag-alingaw-ngaw ng boses ng lalaki dahil sa sarap. Dahil doon hindi nakatiis si Jen sa kanyang nararamdaman kaya nagsariling sikap na rin ito. Subalit bago pa man tuluyang tumirik at sa hindi inaasahan ay mahuhulugan ng kawali ang ulo ni Jen. Mabilis na lumabas ang magkasintahan at agad naman nilang tinulungan si Jen. Ang nangyaring iyon kay Jen ay agad nitong sinabi kay Abet at tila nagustuhan niya pa. Naririnig ko pa rin hanggang ngayon. Ganun yung gusto ko palaging marinig. Gusto ako sa'yo. Pangit yun. Leche ka, umalis ka nga sa harapan ko. Sumunod na araw muling bumalik ang magkasintahan sa bahay ni Jen na tila excited pa ang ating bida sa pagbabalik nila. Matapos makaraos na unang lumabas ang lalaki at hinahanap nito ang CR sa bahay ni Jen. Sa paglabas naman ng babae tinanong ito ni Jen na kung paano niya raw napapaungol ng ganoon ang BF niya. Sambit ng babae na parang nasa gyera ka lang naman daw kapag makikipagbakbakan sa kama. Dapat dala mo ang pinakamalakas mong sandata at marami ka ring bala. Dagdag pa niya na kaya raw labis na nasasarapan ang BF niya ay dahil sa bibig ang kanyang sandata at matinding diskarte ang dahilan. Matapos noon bago umalis ang dalawa at itong babae ay tila may ibang binabalak sa mga pera ni Jen. Nang pumunta naman si Abet sa bahay ni Jen at sinabi nito na nakasalubong niya raw ang magkasintahan. Dahil doon agad tinanong ni Jen kay Abet kung ano nga ba ang itsura ng lalaki. Sambit ni Abet na moreno daw ang lalaki at putok sa muscle ang katawan. Nang marinig ni Jen ang mga sinabing iyon ni Abet tungkol sa lalaki tila nag-init ito. Uy, Jen! Okay ka lang ba? Labuyan mo. Labas mo labuyan mo. Dali na parang nung marinig yung umul niya sa'yo. Sa pagiging agresibo na iyon ni Jen ay wala na rin nagawa si Abet kundi pagbigyan ito na matikman ang kanyang labuyo. Matapos noon tila hindi na satisfied si Jen sa ginawa sa kanya ni Abet dahil iba talaga ang nasa isip niya. Subalit ang mga sinabing iyon ni Jen sa kaibigan tila nasaktan si Abet at dinamdam iyon. Subalit sa sumunod na araw at sa hindi inaasahan na ang magiging customer niya sa pwestuhan ay ang kanyang kaibigan at nagdala ng ibang babae. Habang nagaganap ang bakbakan ng dalawa at itong Abet ay sadyang nilalakasan ng pag-ungol para marinig ni Jen, walang magawa si Jen kundi hayaan na lang ang nangyayari kasabay ng pagbuhos ng luha nito. Matapos nang nangyari muli namang bumalik ang lalaki at sinabi kay Jen na siya lang raw ang gagamit ng kwarto at hindi kasama ang kasintahan. Ngunit habang nagsasariling sikap ang lalaki at itong Jen ay hindi nakatiis na pakinggan ang alulong ng lalaki kasabay ng pagdukot sa kanyang sariwang talapya. Subalit dahil sa ingay nitong umawit maririnig siya ng lalaki. Kaya sa mga pagkakataon na iyon tuluyan na ring binigay ng dalawa ang init na kanilang nararamdaman. Ngunit habang may nangyayari at itong kasintahan ng lalaki ay sekreto palang magnanakaw doon ng mga naipon na pera ni Jen. Bago naman umalis ang babae ay sakto naman itong makikita ni Abet. Sinubukan tumakas ng babae ngunit agad rin itong hinabol ni Abet at pilit na kinukuha ang ninakaw nito. Subalit dumating naman doon ang lalaki kaya nagkaroon ng sagupaan ang dalawa. At sa kasamaang palad ay tuluyang nakatakas ang dalawa at naiwang kawawa si Abet.
Buti na lamang ay dumating rin doon si Jen at mabilis na tinulungan ang kanyang kaibigan at nilinis ang mga sugat nito sa kanyang bahay. Kasabay noon pinarinig rin ni Jen kay Abet ang recorder nito mula pa noong bata siya at walang awa rin pala siyang iniwan ng kanyang ina. Kaya ang dalawa nating bida na totoong nagmamalasakit sa bawat isa ay sila rin ang nagkatuluyan sa bandang huli. Iba-iba yung mga kasama ni nanay tatay. Nire-record ko yung mga ungol niya. Pero alam mo, Beth, hindi ko nahahanapin yun. Dahil nung narinig ko yung ungol mo nung gabing nasaktan ka dahil sa akin, doon ko nalaman na kung hindi mo ko iiwan,